po yung mga dapat at bakit dapat natin siya patuloy at patuloy na pasalamatan. Because God is our refuge. God is our protector. And God is our strength. Ang linaw po yan. Above all things, God is good all the time. Eh, paano ko naman gagawin? Sa paano para ako magpapasalamat sa Panginoon? Simple lang. Maaaring hindi man po ito yung tinatawag na araw-araw nating gawain, pero isang madaling salita na pwede niyong maalala. Yung salitang pesas. Acronym ko lang po ito. Nang ibig sabihin, in order for us to practice our thankful attitude, manners, prayer, whatsoever, yung mga practices natin, always and always pray for one another. Salamatan natin ang lahat ng bagay na mayroon tayo. Encourage simple words and acts of love to empathize with one another. Nanghihina si kapatid. May sakit si kapatid. Puntahan natin. Dalawin natin. Bumagsak sa board exam si sister, si brothers. Console natin. Hindi pa tapos ang mundo, hindi pa tapos ang buhay. Support. Faith without work is dead. Tumutulong tayo sa mga kapatid natin. Sa ating mga nalilikom, tinutulong natin yan sa iba't ibang mga kapatiran. Look not just for our things of being accountable, but for others as well. And serve. Serve one another with love. Pesas. Minsan po sinasabi ko, paano ba ako magpapasalamat sa Panginoon? Teka, yung pesas na salita. Una-una, salamat Panginoon. Sa pamaan ng aking panalangin. Alam niyo yung panalangin, very effective po yan. Subukan niyo paglabas ng bahay ninyo. Hindi yung iisipin niyo, ay, cellphone ko, kutsa, asan ba yung cellphone ko? Asan ba yung, ay, hindi na, gano'n. Bago ka pa lang, gumising, bago ka lumabas ng bahay, magpasalamat ka. Nakaupo ka sa jeep, sa tricycle. God, thank you po, ako sana maging safe. Bago mo makita yung teacher mo, bago mo makita yung boss mo, sana po, Diyos ko, maging mabait yung mga taong kakaharapin ko. Even the food that you are going to eat sa tanghalian, sana po masarap yung food namin, mamaya, hindi ako malaso. Kung pupuntahan po namin bahay, sana may nature po. Yung mga ganun simple panalangin. Napakagandang pasasalamat po. Ay, salamat po, hindi ako natisyon kanina sa mga tayo sa daan. Ay, sorry po. Di ba po, ang dami nating bagay na dapat ipasalamat. Kahit ikaw ay nakaupo, nakatayo, o naghihintay sa isang sulok, maging habit natin ang pasasalamat na may kagalakan sa ating puso. Yun ang nais ng Diyos. Hindi kung kailan nanalo ka lang sa lottery, nanalo ka sa mahjong, nanalo ka kung saan. Doon mo na maaalala ang pasalamatan ng Panginoon. Araw-araw, oras-oras, minuto, walang bayad. Hindi na uubos yung load nyo pag kayo ay nakapasalamat sa Panginoon. Hindi post kayo ng post kung saan-saan sa inyong social media. Thanks God, thank God. Pero sa puso't isipan ninyo, hindi nyo lang laman. Every day can be a day for us to say thank you. At bilang pangwakas po, ito po nais kong sabihin sa Ephesians 5:20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Na kayo laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama.
hindi po yung every end of the month lang. Di ba po, merong mga ilang religious organization. Once every year lang sila magpapasalamat, may pasalamat daw. Okay? Tayo po ay may Thanksgiving din dito. Pero po yun ay bahagi lang ng ating share ng blessings. At sinasagawa natin yon sa ilang pagkakataon na kung saan ay nag-share tayo ng ating mga foods, games, o whatever. Pero sinasabi ko po itong pasasalamat ay ang ating maalab na relasyon sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay na mayroon tayo, sa buong taon, sa buong buhay na mayroon tayo, maliit man o malaki na ating tinatanggap. Ang lahat ng ito ay mula sa ating Panginoon. Kaya bilang paalala lamang po na kung saan ay huwag po natin hayaan manlamig. Haharap tayo sa panibagong taon, 2025. Panibagong yugto ng buhay ang ating haharapin. At sa ating sa lumuha, sa ating gagawing pakikipagsapalaran sa susunod na taon, kailangan natin maging matatag bilang mga Kristiyano sa paraan ng pagkakaroon natin ng maalam na relasyon sa ating Panginoon. Yun lamang po, magandang umaga. Hindi naman po ay bumato tayo sa pinakasentro ng ating gawain. Tayo po ay mag-alay ng isang saling ng 280. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear